Praise the Lord. Hallelujah. Sino po ang nagmamahal sa Diyos? Magsabi ng Amen. You see, we love the Lord, we love God because He first loved us. Siya yung unang nagmahal sa atin at hanggang ngayon, ang Diyos patuloy na nagmamahal sa atin at nag-iingat ng ating buhay. Patuloy tayong magtiwala sa Diyos, anuman ang pagsubok, anuman ang problema, anuman ang mga nagaganap ngayon na problema sa ating bayan, hindi natin alam kung ano ang mangyayari, but we pray that the Lord will protect us and be in control of every situation. Amen? Purihin ang Panginoon. Last Sunday, we talked about the revelation of our true identity in Christ. Ang kapahiyagan ng ating pagkakaroon ng totoong pagkakakilanlan kay Kristo. Na kung ano si Kristo, ganun po tayo sa paningin ng Diyos. Kung paano minahal ng Diyos Ama ang kanyang anak, ang Panginoong Jesus, ganun din ang pagmamahal niya sa atin. Purihin ang Panginoon. Alam po ninyo mga kapatid, lagi niyo po itong naririnig. Yung magsasabi sa iyo, bawat mananampalataya, bawat believer ay nakakarinig ng ganitong salita that Jesus loves you. Pakisabi sa katabi mo, Jesus loves you. Alam natin yan. Kaya ako nung narinig ko yung first time ko na marinig yan, hindi ko lang siya inalam, hindi ko lamang siya gustong malaman, kundi gusto kong malaman yung kapahayagan nito. Maraming tao, narinig nila yan, pero hindi lahat ay nakakaramdam o nakakarinig o nakakaalam ng kapahayagan ng salitang iyan kung ano ibig sabihin yan sa ating buhay. Every believer has received, not every believer has received the revelation of what it truly means. Hindi lahat nakakatanggap ng totoong kahulugan o ibig sabihin yan. There's a big difference, mga kapatid. Merong malaking pagkakaiba about hearing about Christ love you or Christ's love and knowing it by revelation. Hearing about Christ's love gives you information. Ang marinig mo na mahal ka ni Kristo ay magbibigay sa iyo ng information, ng kaalaman. And most Filipinos, most people, just have that information. Na-inform sila. Yes, oo, mahal ako ng Panginoon. But do you know the real meaning, the revelation of that word? Because knowing the love of Christ through a revelation of the Holy Spirit will give you that transformation. Naniwala po kayo doon? Knowing the love of Christ through a revelation of the Holy Spirit gives you transformation. When the Holy Spirit opens your heart to see how deeply Jesus Christ loves you, everything changes. Kapag ka inihayag ng banal na Espiritu sa iyong puso kung gaano ka kamahal ng Panginoong Jesucristo, magbabago lahat sa iyo. Magkakaroon ka ng transformation. Yung confidence mo, magiging kakaiba. Magiging matibay ka, magiging matatag ka, magiging buwang loob mo. Magkakaroon ka ng kapayapaan, ng puso, ng kapanatagan, ng kaisipan. Yung pananampalataya mo magiging matibay. At kung paano ka haharap sa bawat pagsubok at sa bawat problema, magiging kakaiba ka. Because you have that sense of revelation. Hindi mo lang siya nalaman, kundi ikaw ay nagkaroon ng kapahayagan mula sa Diyos mismo. Alam natin, ang ibig sabihin ng revelation is about unveiling. Binubuksan sa iyo kung ano yung nais ng Panginoon na malaman mo. So today, I will preach on this subject about the revelation of Christ's love. That's why last Sunday we talked about the revelation of our true identity in Christ. Today, I will speak about the revelation, yung kapahayagan. Na magkaroon ka ng kapahayagan ng pag-ibig ni Kristo. Na kapag ka naranasan mo to,
nangyari ito sa iyo, magiging kakaiba ka, magkakaroon ka ng pagbabago. Kaya ako na nagkaroon ako ng kapahayagan, hindi lamang kaalaman, kundi kapahayagan ng pag-ibig ni Kristo, nabago ako eh. Nabago yung pananaw ko sa buhay ko. Nabago yung kaisipan ko, nabago yung pananalita ko, nabago yung pamumuhay ko, nabago ang lahat sa akin. Kasi nagkaroon ako ng kapahayagan. You see, the praise, the revelation of Christ's love, it means the divine unveiling. Ito yung banal na pagbubuklat o pagliliwanag, makadiyos na paghahayag, or it's about spiritual understanding of how deeply and completely Jesus Christ loves you. It's about having a clear understanding. Magkaroon ka ng maliwanag na kaalaman, ng kapahayagan kung gaano ka kamahal ng Diyos, kung gaano ka kamahal ni Kristo, kung gaano ito kalalim, personally, unconditionally, and of course, eternally. It's about having that revelation. It is called a revelation because this love cannot be fully understood by human understanding, by human reasoning, or by our intellect. Hindi ito maintindihan ng kaisipan, ng kaalaman. Bakit? Kasi ipinapahayag ito ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu nagpapahayag at nagpapakilala ng pag-ibig ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. In other words, it is not just about knowing that Jesus loves you. It is not just about knowing that Jesus loves me, but it is about seeing and experiencing and living in the reality of Christ's love every day. Amen? Na makita mo, maranasan mo yung pag-ibig ni Kristo araw-araw. Sabi mo sa katabi mo, araw-araw. Araw-araw. Maranasan mo ako na yung pag-ibig ni Kristo, araw-araw, nararanasan ko. Bawat oras, nararanasan ko. Karoon ako ng buhay na realidad na mahal ako ng Diyos. At ito nagbibigay sa akin ng completeness, ng confidence. So let us proceed to the Word of God. This is it. We know this. 1 John 4:17. It says, pwede ba natin basahin ng malakas? Sabay-sabay po tayo. Amen? Let's go. Love has been perfected among us, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. Amen? Can we give Him that praise? That's why we have this reasoning, we have this understanding to always praise the Lord, to thank Him every day. Because the Bible says, and don't forget, the Bible is basic instruction before leaving earth. The Bible is the love letter of God for us. It is the personal word of the Lord for you. Personal ito. Na salita ng Diyos sa iyo. Love has been perfected among us sa atin. Nagiging ganap ang pag-ibig niya sa atin upang tayo po ay magkaroon ng matibay na kalooban, buong pag-asa, boldness, katapangan, sa araw ng paghuhukom, because kung ano siya, ganun tayo. At last Sunday, we talk about kung ano ibig sabihin ng judgment. May dalawang klase ng judgment. Tayo po mga believers ay haharap sa tinatawag na judgment seat of Christ. Ito yung tinatawag na rewarding ceremony. Kaya nga sa graduation, di ba, merong separate occasion ng pagbibigay ng award. Ito yung awarding ceremony natin sa believers. But yung judgment, yung another judgment is about the great white throne judgment. Ito po yung nakakatakot. Na hindi makita yung pangalan ng isang tao sa aklat ng buhay. At kapag hindi nakita yung pangalan ng isang tao sa aklat ng buhay, doon siya ihahagis sa nakapangingilabot na walang hanggang kaparusahan. That's why we share the Word of God. That's why we say to other people, the Lord loves you. Mahal ka ng Panginoon at nawa maranasan mo yung pagmamahal ng Diyos sa iyo.
at ikaw ay magkaroon ng tinatawag na kaganapan at pagkakatiwala na sa araw ng paghukom, meron kang taas na mukha. You have this boldness that you will face the Lord. Lord, thank you for saving me. Amen? Na ikaw ay kanyang kinahabagan, pinatawad, dahil nakilala mo at naranasan mo ang kanyang pag-ibig sa iyong buhay. Ang verse po na yan, mga kapatid, ay merong tatlong major truths about Christ's love. First, His love has been perfected in us. Ang kanyang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin. Meaning, His love has completed us. Ang pag-ibig ng Diyos ang magkukumpleto sa iyo. Kapag naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, kukumpletuhin ka niya. Kung ano yung kulang sa iyo, kung ano yung lacking sa iyo, pupunan niya. That's why ang ganda ng sinabi kayo ni Pastora Karen, The Lord is my shepherd, siya ang aking pastor. Hindi ako magkukulang. Pag pastor mo siya, siya yung magpuprovide sa iyo, magpupuno sa iyo, ayon sa kanyang pagmamahal sa iyo. Pakisabi mo ulit sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ni Kristo. Mahal ka ng ating shepherd. And His name is Jesus Christ. Pangalawang katotohanan sa verse na yan, ay makikita natin ito. His love gives us boldness. Ang kanyang pag-ibig nagbibigay sa atin ng katapangan, ng buong puso na lubos na pag-asa o katatagan, meaning His love removes all fear and guilt. Pag naranasan mo ang pagmamahal ng Diyos, naintindihan mo, maliwanag sa iyo, may kapahayagan ka ng pag-ibig ng Diyos sa iyo, it will remove all fear and guilt. Aalisin ito lahat ng iyong takot sa buhay. Hindi ka matatakot. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Sagot ka niya. Kaya relax ka lang. Hindi ka niya iwanan. Hindi ka niya pabayaan. Kung ano man yung guilt, kung ano yung parang something inside of you, aalisin niya yan. Kasi ipapadama niya sa iyo ang kanyang kompletong pag-ibig. Pangatlo, His love transforms us into the likeness of Christ. Itong pag-ibig ni Kristo, pag-ibig ng Panginoon, ito yung magbabago sa iyo. Pag naintindihan mo, nalaman mo, at nagkaroon ka ng kapahayagan ng pagmamahal niya sa iyo, babaguhin ka nito. Bakit ko ito sinasabi? Lumaki ako sa pamilya na hindi namin naranasan ng pag-ibig at pagmamahalan. Malaking pamilya kami. 8 magkakapatid, puro lalaki. Ang gulo, isa lang ang babae. Hindi ko naramdaman ang pag-ibig. Naramdaman ko ang pag-ibig kay Kristo. Nung nakilala ko siya. Kaya napaka-vivid, napaka-memorable sa akin yung araw na nakilala ko si Kristo. Nung tinanggap ko siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. 39 years ago. Imagine that. 18 lang ako noon. Naramdaman ko yan. Binago niya ako. It means His love made us one with Him in nature and in identity. Pagiging kaisa kay Kristo. Kapag totoong natanggap mo at naunawaan mo ang pag-ibig ni Kristo, magsisimula ka na mabuhay na kakaiba. Maliwalas, mapayapa, merong positibong pananaw, kumpleto ka, hindi ka kulang, confident ka, because you are conformed into His image. So this is the blessing of revelation. Ito yung pagpapala ng kapahayagan. Not just knowledge or information, but revelation. Kapahayagan na ang banal na Espiritu ang magbibigay sa iyo ng kaliwanagan, ng katotohanan, ng kapahayagan ng kanyang pagmamahal. And because of that, our transformation is to become the reflection of Christ. Yung pagbabago mo ay magiging reflection ng kung ano si Kristo. Yan sinabi, di ba? As He is, so are we. Where? Saan? In this world. Hindi lamang sa susunod na buhay, kundi sa mundong ito nagsisimula. Yung buhay na walang hanggan, nagsimula nung kinilala mo si Kristo, nung tinanggap mo siya. Yung buhay na pinagpala, yung buhay na pagpapatawad niya sa'yo, nagsimula nung nagkaroon ka ng personal na relasyon sa Kanya. So ano ang tunay na kahulugan ng kapahayagan na ito ng pag-ibig ni Kristo? Ano po?
What does the revelation of Christ's love truly mean? Ayan. Ano po ang tunay na kahulugan? First, the revelation of Christ's love makes us complete in Him. Pakisabi sa katabi mo, ang kapahayagan ng pag-ibig ni Kristo ang magkukumpleto sa iyo. Pag naintindihan mo, maliwanag sa iyo, mahal ka, kumpleto ka. Hindi ka maghahanap ng ibang bagay sa mundong ito. Because His love will satisfy you. Ang kapahayagan ng pag-ibig ni Kristo ay kumpleto o magpapaganap sa atin. Christ's love is not based on what you do. Ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, ay hindi nakabase sa kung ano yung ginagawa mo o kung ano yung ginawa mo, kundi kung ano siya. At ano siya? Siya'y perpekto. At ang kanyang pag-ibig sa iyo ay perpekto, ganap, kompleto. Amen? So yung unang sentence nga natin, 1 John 4:17, love has been perfected among us. Sa atin. Ang kanyang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin. At yung pag-ibig na yan, hindi yan yung pag-ibig na makasarili, hindi yan yung pag-ibig ng mundo, hindi yan yung pag-ibig mo sa asawa mo o pag-ibig ng asawa mo sa iyo. No, hindi. Kaya nga pagka ako'y nagbigay ng counseling sa magpapakasal, minsan ang pag-ibig mo sa asawa mo mauubos, maiinis ka, magagalit. That's why you need the love of God. Na pupunuin ang puso mo ng pag-ibig niya at ang pag-ibig niya ang magiging extension ng iyong pagmamahal sa asawa mo, sa pamilya mo. Amen? Can we give Him that praise? Yun ang magbibigay sa iyo ng completeness. Kaya love, meaning the love of God, the God kind of love, will truly become our love and it has been perfected among us sa atin. Now, the word perfected in Greek is teleo. Sabihin po natin, teleo. Ano ba ibig sabihin ng teleo? Ang ibig sabihin niyan, to complete, to accomplish, to make whole. Yun ang ibig sabihin niyan, kompletuhin ka. Teleo. To complete, to accomplish, to make whole, to bring to its intended end. And its intended end is for your full maturity. Para sa iyong maturity. Para sa iyong pagiging ganap sa paningin ng Diyos. Kukumpletuhin ka niya. Aayusin ka ng pag-ibig ng Diyos. Gaya ng ginawa niya sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Gaya ng ginagawa ng Panginoon sa mga taong kaisa niya. Kukumpletuhin ka niya. Kung ano yung kulang sa'yo, bubuin niya, gagawin kanyang whole. Buo. You know why? Kasi maraming broken-hearted. Maraming puso ang nasaktan. Maraming puso ang sugatan. Amen? Maring nasugatan ka, nasaktan ka ng isang taong mahal mo. And most of us, ang nakakasakit sa atin, yung pang taong malapit sa'yo. Yung pang taong binigyan mo ng pagmamahal. Oh. At ang nagiging tugon niya sa iyo, kakaiba, sinasaktan ang puso mo. Ayan. Nasusugatan ka. And hurting people hurt others. Right? Pag nasaktan ka, mananakit ka. That's why kapag nasaktan ka, nasugatan ka, huwag kang titingin sa kanya na sumugat at nanakit sa iyo. Tumingin ka sa Panginoon. Amen? Kukunin mo yung pagmamahal niya sa iyo. Amen? Purihin ang Panginoon. Ito magbibigay sa iyo ng full maturity. You see, ang pag-ibig ni Lord, it does not mean to make flawless. Hindi nito gagawin na parang wala kang mistake, wala kang pagkakamali. Na parang perfection without mistakes. Nagkakamali ka. Kasi we're still in this human body. No? But it means to fulfill its purpose. Ginaganap nito yung layunin. To reach its fullness, yung completion and maturity sa iyong buhay. Let me give you an example para magkaroon ng clarity sa inyo. Si Jacob, ang mahal niya talaga si Rachel.
Sabi ng Genesis 29. Kaya lang kinakailangan dumaan siya kay Leah ayon sa kultura ng mga Hudyo. Kaya, nagtrabaho siya para kay Rachel, nagtrabaho rin siya para kay Leah, kasi hindi niya pwede makuha si Rachel kung hindi niya makukuha si Rachel, kinakailangan makuha niya si Leah. But si Leah, she felt unloved. Di siya mahal ni Jacob. Pero mahal na mahal ni Leah si Jacob. Ang mundo ni Leah tumatakbo, umiikot kay Jacob. Maraming ganyan mga kababaihan, di ba? Ang mundo ng mga kababaihan, nakasentro sa asawa niyang lalaki. Pogi eh. Di ba? Kaya nung, siyempre, nagtrabaho si Leah para mapalapit sa kanya si Jacob. You will see that in Genesis 29, verse 31 to 35. Ganda ng kwento na yan. Kaya nung naipanganak niya si Reuben, sabi niya, ang asawa ko, titingnan niya ako. Reuben means, he will look upon me because of my affliction. Mapipil niya na mahal siya. Pero hindi nangyari. So ano sumunod? Naipanganak niya si Simeon. Sabi niya, narinig ng Diyos yung aking daing. Nakita ng Diyos na hindi ako mahal ng asawa ko. Pero hindi pa rin siya minahal ng asawa niya nung naipanganak si Simeon. Pangatlo, nagkaroon siya ng anak na isa pa. Kaya yung kanilang pagsasama, out of, yung ano lang, alam niyo na, walang pag-ibig. Kaya nung naipanganak niya, si Levi, then she began to say, my husband will be attached to me. Kaya ang pangalang Levi means attachment eh. Magiging close na sa akin yung asawa ko. Pero hindi pa rin siya minahal ng asawa niya. Kasi umiikot yung mundo niya doon sa asawa niya. At nabuntis siya uli, but this time na ipanganak si Judah. Then she began to turn to the Lord and she began to praise the Lord. Since then, ang puso niya nabaling na sa Panginoon. At nagkaroon ng maturity yung buhay niya dahil pinuno ng Diyos yung kakulangan niya na hindi naibigay ng kanyang partner. Kaya pag hindi naibibigay ng partner niyo sa inyong pagmamahal o ng pamilya, kunin mo sa Panginoon. Amen? Pagkatapik mo yung kapatabi mo, sabi mo sa kanya, kunin mo sa Panginoon. Ayan, kunin mo sa Panginoon. At pag nakuha mo sa Panginoon, bigay mo sa Kanya. Amen? Can we give God that praise? You see, it's about fullness, completion, and maturity. It's not our ability to love God perfectly, but His love perfected in us. Yung pag-ibig ng Diyos na magkumpleto sa atin, kapag na-realize natin itong mga kapatid, then magbabagot, magkakaroon tayo ng kakaibang pananaw kasi kukumpletuhin ka niya. Kaya si Leah, kinumpleto siya ng Panginoon. Dahil bumaling na siya sa Panginoon. Kasi unlove siya eh. Nasaktan siya eh. Pero this time, nagkaroon ng changes na bago siya. Mga kapatid, tandaan natin to. Christ's love unveils God's heart for us. Ang pag-ibig ni Kristo, ito ang nagbubukas ng pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Yun ang sabi ng Romans chapter 5, verse 5 in the Amplified Bible. Sabi rito, such hope, ang pag-asa na yan sa pangako ng Diyos, never disappoints us. Ang pangako ng Diyos na yan ay hindi magdi-disappoint sa iyo. Hindi magbabaliwala sa iyo because God's love has been abundantly poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. So yung pag-asa na ito, ng pangako ng Diyos, ay hindi magdi-disappoint sa iyo. Hindi magbabaliwala sa iyo. O hindi magdi-discourage sa iyo. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ang siyang magpupuno ng iyong puso. Kaya si Leah pinuno ng Panginoon yung kanyang puso ng pag-ibig ng Diyos. At itong kanyang naipasa na sa kanyang pamilya. It's no longer her love, but the love of God
inside of her na nag-flow sa kanyang family. Nagkakaintindihan po ba tayo, mga kapatid? Kailangan natin. Pakisabi mo sa katabi mo, kailangan mo ang pag-ibig ni Kristo. Na binubuhos ng banal na Espiritu para maging kakaiba ka. Makukumpleto ka. Amen? Can we give Him that praise? Purihin ng Panginoon. You see, the love of God, the love of Christ is not something we earned. Ang pag-ibig ng Panginoon, hindi po ito yung isang bagay na gusto mo siyang kunin, makuha sa sarili mong paraan. But it is something God revealed in our hearts. Bakit ko naramdaman ang pag-ibig ni Kristo sa akin? Bakit nahayag sa puso ko yung pag-ibig ng Diyos? Kasi ako nung bata ako, hindi ko naranasan ng pagmamahal. Never akong nayakap ng tatay ko. Never ako nayakap ng nanay ko. Kaya ako noon ay KSP. Alam mo ibig sabihin noon? Ayan, kulang sa pansin. Ayan, kulang sa pansit. Kulang sa pagkain. Left behind. Pero nung naramdaman ko yung pag-ibig niya, iba yan. Hindi dahil sa aking ginawa, kundi dahil sa aking pananampalataya sa Kanya. Kapag naunawaan mo yung kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos na it is unconditional, you will stop trying to earn His favor. Titigil ka na, kunin mo yung favor niya. No. It will flow naturally. Then you will start living from His favor. For His favor and from His favor. The more revelation you have of Christ's love, the more His love grows and matures in you. This completeness and maturity results in boldness instead of fear. Itong pagiging ganap o yung pagkukumpleto sa iyo ng pag-ibig ni Kristo, ito magbibigay sa iyo ng boldness, ng katatagan, ng katapangan sa halip na matakot ka sa mga sitwasyon sa iyong buhay. It will give you peace instead of depression, stress, and anxiety. Ito magbibigay sa iyo ng kapayapaan sa halip ng kalungkutan, sa halip na mga kaisipan na parang lagi ka na-stress, kundi magbibigay ito sa iyo ng kapayapaan. Confidence instead of condemnation. Yung pagtitiwala sa sarili, sa halip na paghatol, purihin ng Panginoon. This revelation gives you freedom from guilt, shame, and condemnation. Ang kabahayagan nito ng pag-ibig ni Kristo ang magbibigay sa iyo ng kalayaan mula doon sa guilt, mula doon sa shame or condemnation. Then you will realize, you will say, I am loved, not because I am perfect, but because Christ is perfect. Amen? Pakisabi po natin yan. Hawakan niyo po yung dibdib niyo, sabi niyo po, I am loved. Ako'y minamahal, hindi dahil sa perfecto ako, kundi si Kristo, perfecto ang pagmamahal niya sa akin. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Kaya nga napakahalaga na hingin natin yung sa Holy Spirit. Let the Holy Spirit reveal the love of God for us to experience His love in Jesus' name. Pangalawa, the revelation of Christ's love gives us confidence. First, it makes us complete. Second, it will give us confidence. Magbibigay sa iyo ito ng confidence na para meron kang pagkakatiwala sa sarili. Ayan. Ang kapahayagan ng pag-ibig ni Kristo ang magbibigay sa atin ng kapanatagan at ng lakas ng loob sa bawat pagsubok, sa bawat problema, sa bawat pangyayari sa buhay natin. Sabi ng second sentence natin, 1 John 4, verse 17, that we may have boldness in the day of judgment. Na magkaroon tayo ng katapangan, ng kapanatagan sa araw ng paghukom. Now, the word boldness in Greek is paresya. Parang pares lang ang dating, no? Paresya. Ayan. May kapares. May kapares. Parang gano'n. Ayan. Una, ano yung una? Ano yung completeness? Ay, yung nagkukumpleto sa'yo. Ano yung Greek word nun? Ayan, teleo. Ayan. Nag-aaral tayo, ha? Mga kapatid. Natututo kayo
Amen. Konting Greek lang yan. Konting paglalim ng konti sa salita ng Panginoon para maintindihan natin. Pangalawa, ito yung boldness, paresya. Na ang ibig sabihin first, freedom in speaking. Kalayaan sa pagsasalita. It is the right or ability to speak openly without fear because of God's love. Meron kang kalayaan na magsalita. Meron kang kalayaan na magsalita kasi karapatan mo to dahil minahal ka na sabihin mo yung nais mong sabihin nang wala kang takot. Yun ang ibig sabihin ng word ng boldness. You have the freedom to speak. May kalayaan ka magsalita. Pangalawa, it is courage and confidence. Ito'y katapangan at pagkakatiwala sa sarili. It is our assurance that comes from a clear conscience or from knowing your standing before God. Meron kang malinis sa konsensya na alam mo yung kalagayan mo sa harapan ng Diyos. Ano tayo sa harapan ng Diyos? Ikaw ay pinatawad. Ikaw ay minahal. You are the apple of God's eye. You are favored. Beloved. Amen? You are very special in the eyes of God. Kaya meron tayong angels na bodyguard natin. Mag-iingat sa'yo. It is because of His love for you. Protected ka. Safe ka sa Kanya. Because of pinatawad ka, nilinis ang iyong konsensya, ang iyong kaisipan. Pangatlo, kaya merong tinatawag na boldness or paresya. It's about boldness before God's presence. It is the courage to stand before God without fear. Ito yung katapangan na tatayo ka sa harapan ng Panginoon, wala kang tinatago, wala kang sikretong kasalanan, wala kang ginawang masama, kundi ikaw ay pinatawad niya, nilinis ka niya, and you have that boldness before the presence of God. For you to experience the loving presence of the Lord. For you to stand before God without fear of punishment, na hindi ka parurusahan ng Diyos, hindi ka i-reject ng Diyos. Bakit? Kasi mahal ka ng Diyos at naranasan mo yung pagmamahal ng Diyos dahil kay Jesucristo. Amen? Boldness doesn't mean arrogance or human confidence. Hindi ito pagmamataas. Hindi ito human confidence o yung pansariling confidence natin. Boldness means fearless assurance, confidence of heart, freedom to stand before God because of our union with Christ. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. That's why the Bible says, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Bakit nababago? Kasi naranasan niya yung pagpapatawad, naranasan niya yung paglilinis ng Diyos sa kanyang konsensya, sa kanyang kalooban, sa kanyang kaisipan, sa kanyang buhay. At ginawa ng Diyos yun dahil sa kanyang pag-ibig. That's why for God so loved the world, He gave His only begotten Son. He died for us because of His love. At yung pag-ibig niya nagpapatuloy habang tayo po ay lumalago, kinukompleto niya tayo. Binibigyan niya tayo ng kapanatagan. Kaya kahit anong mangyari, kahit anong kaguluhan, magiging panatag ka. Bakit? Kasi alam mo, mahal ka ng Diyos. At dahil alam mo, mahal ka ng Diyos, may kapahayagan ka ng kanyang pag-ibig, alam mo, iingatan ka niya kahit saan ka man pumunta. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. The perfect love of God gives us paresya, boldness, which is a divine confidence, galing sa Diyos, yung kapanatagan, yung divine confidence niyan, that we are accepted. Tayo tinanggap ng Panginoon. Hindi ka tinanggap ng Panginoon dahil ikaw ay ikaw. Tinanggap ka ng Panginoon dahil kay Kristo. Dahil si Kristo ay namatay sa iyo. Dahil ang dugo ni Kristo ay tumagas sa krus para sa paglilinis ng iyong buhay. At dahil sa iyong pananampalataya sa Kanya, binigyan ka niya ng pagkakataon na makasama ka sa mga minamahal niya. We are His beloved, accepted in His beloved, forgiven, pinatawad. Kaya napakahalaga ng paghingi ng tawad sa Panginoon. Napakahalaga na maging totoo tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi wala tayong maitatago sa Diyos. Wala po. Wala. We are totally exposed in the eyes of God. Kaya kapag kami nakatagong kasalanan, sikretong kasalanan sa atin, hingin natin ang tawad sa Panginoon yun. Kasi magkakaroon ka lang ng guilt. Magre-regret ka lang. Hingin natin.
Kung meron pang natitira, meron kang taong hindi pinapatawad, patawarin mo na for the sake of forgiveness. Amen? Not just for him or her, but for your sake, para sa'yo. Ikaw ayaw mo magpatawad. Yung ayaw mong patawarin, ang sarap ng tulog. Ang sarap kumain. Ikaw naman para kang galit na galit sa mundo. Di ba? When you forgive, it is not for his sake or her sake, but for your own sake. Para payapa ka, masaya ka, maganda ka, gwapo ka, pinagpala ka ng Panginoon. Amen? Yun ang kagandahan ng buhay. Nag-release ka ng pagpapatawad. Nag-release ka ng galit, ng sama ng loob. Kasi pagka ikaw ay masama ang loob, tingnan mo mukha mo salamin, hindi ka maipinta. Gusto mo maging maganda ka, mapayapa ka, release forgiveness. Bakit? Siya nagpatawad sa atin. Pag hindi ka nagpatawad, hihigitan mo pa ang Diyos. Ang Diyos nga, Diyos siya eh. Nagpatawad. Tayo pa. Dapat tayo magpatawad. Huwag tayo magkimkim ng sama ng loob, ng galit. Amen? Huwag kang matutulog na masama ang loob mo. Yan po'y paalala sa akin ng may bahay ko. Kaya ako'y lagi sumusunod sa kanya. Pag nakakalimut ako, pinapaalalahanan niya ako, huwag kang matutulog na masama ang loob. Kausapin mo si Lord. Ayan. Amen? May natututunan po tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. You see, the revelation of Christ's love removes fear and guilt. Sabi ng 1 John 4:18, there is no fear in love. Walang takot sa pag-ibig. Walang takot sa taong nagmamahal. Dahil ang perpektong pag-ibig ng Diyos na nasa Kanya ay nagpapalayas ng lahat ng takot, ng lahat ng sama ng loob, ng lahat ng galit, ng lahat ng poot. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. When Christ's love fills your heart, fear loses its power. So stop fearing judgment or rejection. Tigilan na natin yan. Yung paghatol, yung pagre-reject sa tao, o yung kabiguan sa buhay. Because alam mo, tinanggap ka ng Panginoon. Ito yung katotohanan. Tandaan natin mga kapatid, hindi ka mapupuno ng pag-ibig ng Diyos at ng takot at the same time. Kinakailangan mawala ang takot, mapuno ka ng pag-ibig. At kung pupunin yung puso mo ng takot, ng galit, mawawala ang pag-ibig ng Diyos. So ano pipiliin natin? Masayang buhay, magandang buhay, maaliwalas na buhay, o yung buhay na punong-puno ng pangamba, ng galit, ng hindi pagpapatawad? Doon tayo sa masaya, maganda, pinagpalang buhay. Pinatawad ng Panginoon, nahayag sa atin yung kanyang kabutihan. Tandaan nyo, bakit maliwanag? Kasi nagsindi tayo ng ilaw. At kapag ka nag-switch ka ng ilaw, the moment you switch on the light, darkness disappears. Ganun lang kasimple yan. Yun ang ginagawa ng kapahayagan. Pinagliliwanag ka. Inaalis ang kadiliman sa buhay natin. Inaalis yung pangamba, inaalis yung fear, inaalis yung galit sa ating buhay. When you have the revelation of how perfectly Christ loves you, then you will stop fearing punishment. Titigil ka na doon sa takot na ikaw ay parurusahan. Titigil ka na doon sa rejection. Titigil ka na doon sa feeling mo failure ka lagi. Kasi naintindihan mo ang kapahayagan ng Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, hawakan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, safe ka na kay Lord. Ayan. Wala kang alalahanin. Safe ka na. Safe ka kay Lord. Pag nagtiwala ka sa Kanya, safe ka sa Kanya. Wala kang magiging pangamba. That's why the verse says, you can have boldness in the day of judgment. Love has replaced fear with confidence. Safe ka sa Kanya. Sa kamay ng Diyos, ikaw ay panatag. You see, we have boldness, not arrogance, but confidence.
Because we know that Christ's love has justified us. Yung pag-ibig ni Kristo ang siyang nag-aring ganap sa atin. Yung pag-ibig ni Kristo ang siyang naglinis sa atin. Yung pag-ibig ni Kristo, yung pag-ibig ng Diyos, ito yung nagbibigay sa iyo ng katuwiran ng buhay. Kapag totoong na nakuha mo, natanggap mo itong pag-ibig na ito, mawawala na yung doubt. Dahil malalaman mo na you are fully loved, fully forgiven, fully belong to Christ. Mawawala na yung mga pag-aalinlangan, mawawala na yung mga pangamba sa buhay. Dahil alam mo, mahal ka. At pag alam mo na mahal ka, panatag ka, sigurado ka, safe ka sa Kanya. Di ba tayo mga magulang? Minsan hindi nararamdaman ng mga anak natin na mahal natin sila. Pero tayo mahal natin ang mga anak natin. At dahil mahal natin sila, safe sila sa atin. At maintindihan na lang nila yung pagka naging magulang na sila. Same with the Father, with our God. You see, every time na ikaw ay nagkakaroon ng pangamba, ng alalahanin, i-remind mo yung sarili mo. Sabihin mo sa sarili mo, I am loved completely and perfectly by God. Amen? Sabihin natin yung sarili natin. Ako ay minamahal ng kompleto at ganap ng Diyos. Amen? Can we give Him that praise? That is the importance of declaring, knowing, declaring, and having the revelation of the Word of God. That you are loved. You are His beloved. You see, the revelation of Christ's love complete us. The revelation of Christ's love. Ano yung second? Gives you confidence. And third, the revelation of Christ's love makes us conform to His image. Yung kapahayagan ng pag-ibig ni Kristo ang siyang maghuhulma saya, ang siyang maghuhubog sa iyo sa image ni Kristo. Yung image niya, magiging image mo. Yung reflection niya, magiging reflection mo. Yung realidad na nakay Kristo, yung katotohanan na nakay Kristo, magiging katotohanan saya. Yun yung sinasabi ng ating verse. Yung kapahayagan ng pag-ibig ni Kristo ang huhubog sa iyo ayon sa kanyang wangis. Sabi ng 1 John 4:17, third sentence, it says, as He is, so are we in this world. Kung ano siya, ganun din tayo sa mundong ito. Kung ano si Kristo, kung siya'y punong-puno ng pag-ibig, pinupuno niya tayo ng kanyang pag-ibig. Kung ano meron siya, inahayag niya ito sa atin. Yung glory niya, hinahayag niya sa atin. As He is, kung ano siya. Glorified, blessed, favored, victorious, full of authority. Ito yung ine-extend niya sa atin. Magkaroon tayo ng authority sa mundong ito. Katulad ni Kristo. Laban sa kasalanan, laban sa pandarayan ng kaaway, laban sa sakit at karamdaman. As He is, right now, in His glorious position, in His glorious status, on the right hand of the Father, full of power, full of authority. As He is, so are we in His world. You see, this is one of the most powerful truths in the Scripture na pwede nating angkinin, panghawakan natin, na kung ano si Kristo, ganun din tayo. It means the Lord Jesus didn't just die to forgive us, but united us and connected us to Him. It also means His love didn't just forgive us, but He died and rose again on the third day to make us like Him. Alam niyo po, mayroong isang sita sa Bible in Psalms 17 verse 15, wala dyan, and I will share this to you, na nagbigay ng impact sa akin. Sabi ni David, Psalm 17 verse 15, sabi niya, as for me, saganang akin, I will see His face in righteousness. Titingin ako sa kanyang mukha na punong-puno ng kaliwanagan. At ako, kung ano siya, ito yung maging mangyari sa akin. That I shall be satisfied when I awake in His likeness.
I shall be satisfied. Take note of the word satisfied. Ang satisfaction ng tao ay ang maging katulad ni Kristo. That is the ultimate goal of God. Doon ka lang magkakaroon ng satisfaction. Kapag ka yung kanyang wangis na hayag sa'yo, kung ano siya, maging ganun tayo in this world. It will transform you and conform you into His image. So when you walk in the revelation of Christ's love, you will no longer see yourself as sinner. Hindi mo titignan sarili mo na makasalanan ka, na kinakailangan ilugod ko ang Diyos, magsakripisyo ako. No, hindi. But you will see yourself. Titignan mo sarili mo, anak ako ng Diyos. Mahal ako ng Panginoon, tinanggap niya ako. At kapag nakita mo yung sarili mong ganon, naranasan mo ang pag-ibig ni Jesus, ito yung magbibigay ng reflection sa'ya. Kaya yung na-highlights nating verse, yung 2 Corinthians 3:18 na sinasabi, as we all with unveiled face, tayong lahat, na mayroong, na wala ng talukbong, walang takip, unveiled face. Meron tayong revelation, meron tayong kapahayagan, beholding as in a mirror the glory of the Lord. We are being transformed into the same image. Na maging katulad tayo ng Panginoon. Yung pag-ibig ni Kristo, maging pag-ibig natin. Yung pagmamahal ni Kristo, yun ang maging pagmamahal mo sa iyong pamilya. Yung pananampalataya ni Kristo, yung maging pananampalataya mo. Yung katuwiran ni Kristo, yun ang maging katuwiran mo. Yung kabanalan ni Kristo, yun ang maging kabanalan mo. Yun yung makita sa'yo. The more you become like Him, that His reality becomes your reality. Yung katotohanan sa Kanya, yung realidad sa Kanya, maging realidad sa'yo. Ito yung sinasabi ng banal na kasulatan, that as He is, so are we in this world. When you see and understand the revelation of Christ's love, you will begin to live as He is. Pag naging maliwanag sa ito, kapatid, magiging tuloy-tuloy ang pamumuhay mo na ikaw ay malaya, wala kang kinatatakutan, puno ka ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Can we give Him that praise? And then you will declare in yourself, sasabihin mo, when you experience the love of God, then you will say to yourself, you are loved. You are accepted and righteous in Christ. I am loved. Ako sinasabihan ko sarili ko Tinuturuan ko sarili ko, ikaw ay minamahal ng Diyos. Tinanggap ka niya. And you are righteous in Christ. Kapag ito'y nakita mo, naranasan mo, you will understand that you are deeply, completely, personally, because He's a personal God, personally, you will enjoy His love. And you will be complete, confident, and conform into His image. Mga kapatid, itong kapahayagan na ito'y nais ng Diyos na maging maliwanag sa'yo. Magliwanag sa'yo. Maunawaan mo na ang pag-ibig niya ay hindi conditional, hindi temporary. Ang pag-ibig niya sa'yo, kompleto, perpekto, walang hanggan. Purihin ang Panginoon.